They will not ask why, they will never ask how, they will never ask what happened. They will kukuhanin ka nila kung na-aksidente ka, i-save ka nila sa i-save ka nila, dahil ka nila sa hospital, di ba? Tapos, ang pulis, sila yung magkakalat ng ebidensya, sila yung magtatanong kung paano nangyari, kung bakit nangyari. Tapos, yung mga nakistandby lang dyan, yung mga passerby, sila yung they will jump into conclusion, maaaring, siya, kaya yung aksidente, kasi, like, example, may napangga. Dating niya. Nag-effect siya. O kaya ay, yung inaano, hindi mo jump into conclusion na without any evidence. Sumunod din po, dahil pag tayo ay nag-evangelize, we should act like a rescuer. Pag po na tayo maging police na, bakit siya nandiyan, ito ay, huwag natin nang itanong yung anong pas nila pagka sila nandoon. O don't act like tayo nag-iis na tumataan lang, siya, kaya ka nandiyan kasi may something na nangyari. So let's just act like we are a rescuer. Just imagine yung time na tayo ay na-evangelize. Yung nag-evangelize atin, sinave lang tayo. Like God, when nung tayo ay sinave ng Lord, hindi tinanong ng Lord kung ano yung past natin. Diba po? Yung sinave lang tayo as what we are. Because sinasabi po sa Isaiah 45 verse 22. Turn to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God, and there is no other. So, kay Lord lang tayo mag-join. Kung tayo ay mag-evangelize, just act. You are rescuing somebody. Yun lang po at magandang hapon. Short po siya, pero napakaganda po yung point po niya about po sa pagre-rescue, amen, sa mga kaluluwa. Amen. Nasa Jude din po yun na i-rescue po nila, natin sila sa apoy, na sila ay nandoon na sa apoy ng impyerno, mahangoy natin sila, i-share natin yung gospel. Okay, dadagdagan po dito sa Acts chapter 8. Yung si Saulo kanina na pinag-uusapan natin, nag-cross po siya sa bound. Si Philip po naman po nagdala ng brings healing and joy to a people long rejected by Jews. Kung baga ni-reject po siya. Dito sa 8, Acts chapter 8 verse 6. Umpisa natin dito sa 6. Sabi po niya dito, nang nabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis nung nangaral po siya, si Philip. Okay? Nangaral po siya, sabi niya gano'n, masamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo ang mga pilay ang napagaling. Kaya nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Verse 9, doon may isang lalaki na ang pangalan ay Simon, si Simon po. Ang mapuspos ng banal na espiritu ay pinili niya yung pera, hindi ito mabibili. Amen. Sabi po niya ganon, noong una, pinahahangan niya ang mga Samaritano, ito po yung mga Samaritans, sa pamamagitan ng salamangka, ipinamamansag niya na siya ay may taglay na kapangyarihan. Pinagpalaki niya kasi siya ay magician. Itong si salamangkero, si Simon po. Okay? At pinakinggan siya ng lahat mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba. Ang lalaking ito ang tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos. Kinikilala po siya
sablay niya ay kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, sabi nila, mahabang panahon din sila'y pinahangan niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya siya ay patuloy na pinakikinggan nila. Ngunit, nang ipangaral, ipangaral ni Filipe ang mabuting balita, okay, siya po ay magician, so marami siyang pinahanga. Maaaring tayo, nung unbeliever po tayo, nagpapa-reading tayo, nag-fortune telling tayo, o kaya yung mga, ano ba yun, yung sa mga horoscope, o yun, isa pa yung mga ganon. Ganon po si Simon. Ngayon, nung itong mangaral si Filipe po, ngunit nang ipangaral ni Filipe ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, sila'y sumampalataya at nagpabautismo, lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin at nang mabautismuhan ay palaging sumasama kay Filipe. Okay, noong mabautismuhan po siya ng Espiritu, na-encounter po niya. Okay, and then sabi po niya, humanga siya nang makita niya ang mga kababalaghan. So nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem at tinanggap ang mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila si Pedro at si Juan. Okay, dito na. Diba, sumama po itong si Simon na-witness po niya yung pangangaral ni Filipe na mabuting balita. Okay? So nung pumunta po sila ang mga apostol sa Jerusalem, tinanggap sila ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. So dito na-experience ulit nila kasama yung mga Samaritano sapagkat hindi pa ito bumababa kay kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. So na-witness ngayon ni Simon. Okay, ang sagot po niya dito, ang sagot ni Simon, kasi nga may magic po siya, maraming naniniwala sa kanya. Verse 18. Sa verse 18 po tayo. Nakita ni Simon na ang Espiritu ay pinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan kasi gusto niyang mapasa kanya din yung kapangyarihan na kay Juan at saka kay Pedro. Nakuha natin? Amen. Okay, pero hindi po siya mabibili ng salapi. Ang sabi po niya, bigyan po ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sino mang patungan ko ng kamay tumanggap din ng Espiritu Santo. Wika niya. Sinagot siya ni Pedro, mapapahamak ka na kasama mo ang iyong salapi. Kasi akala niya, yung salapi niya, kaya niyang bilhin para yung Espiritu Santo na kay Pedro at kay Juan ay mapapasakan niya sa pamamagitan ng pera. Nakuha natin? Amen. Amen. Kaya ang sabi niya, mapapahamak na kasama mo ang iyong salapi sapagkat ang akala mo ay mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Okay? Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Hello? Amen. Hindi tayo pagharian ng Espiritu ng Panginoon kung iba yung motibo natin. Amen? At itong si Simon, nakita ng Diyos, amen, yung kanyang puso na hindi po maganda yung kanyang motibo. So sabi niya, pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway ipatawad sa iyo ang masama mong hangarin. Hello? Amen. Amen. So ang hangarin lamang po natin, amen, na mapuspos tayo ng banal na Espiritu upang magkaroon tayo ng tapang at kasipagan na ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen? Gusto nyo ba? Amen. Amen. Kasi yun po yung pagkatawag ng Diyos po sa atin. Hindi po ito trabaho lamang po ng pastor o kaya mga leader o kaya mga matatagal na, okay, mga evangelist. Amen. Every believer
ay trabaho po natin ito. Amen. Ikinumission tayo ng Panginoon. Kaya hindi tayo makaka-excuse. Kung itong si Simon gusto nga niya magkaroon ng ganoong kapangyarihan na magamit daw niya ito, how much more sa atin? Diba? Mali yung motibo niya. Tayo maganda yung motibo natin para magkaroon tayo ng boldness, ng courage. Amen? Amen. Amen po. Kaya sabi po niya, ipatawad, sabi niya, manalangin ka sa Panginoon na naway ipatawad sa iyo ng ang masama mong hangarin sapagkat nakikita kung inggit na inggit ka at bilanggo sa kasalanan. Idalangin po ninyo ako sa Panginoon, sabi ni Simon, para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi niyo. Kaya kapag mayroon tayong ginagawa patungkol sa Panginoon, kaya nga sabi niya, whatever we do it for the glory of God. Kasi kung may ibang motibo po tayo, mai-reveal po yan. Hindi natin pwedeng maitago. Amen? Amen po? At hindi po tayo pwedeng magmumwari sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya dito, ni-review po si Simon. Akala niya kasi, kung marami na siyang pera, kahit hindi na ako mag-evangelize, mayaman na ako. Amen? Hindi na ako, kaya ko nang bilhin yan, kaya kong mapuspos ng espiritu dahil marami akong pera. Hindi po. Amen? Ibig sabihin po, hindi natin pwedeng pagsabayin, amen, yung mga ibang bagay sa ating buhay kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kung mahal natin ang Diyos, mahalin natin siya ng lubusan at hindi po pwedeng yung buhay natin ay carnal. Minsan worldly tayo, minsan spiritual tayo. Hello? Amen? Amen. Amen po. Okay, so maging katulad po tayo ni Felipe. Amen, na nangaral at marami pong tumanggap sa ating Panginoon sa mabuting balita. Amen? So, are we ready? Amen po. Huwag po tayo magsawa na magbahagi ng salita po ng Panginoon. Amen? Last Sunday, nung pumunta po kami dyan sa park, nandun po yung talagang yung mga tao, willing na talaga silang tumanggap. Kasi kahit hindi mo na sila bahaginan ng mahabang mga explanation, pag tinanong mo sila kung nyo bang tanggapin ang Panginoon, agad-agad na po. Amen? Kasi ayaw din nila yung mahabang pag-share. Amen? Amen po? Amen. Okay, so dito